Sa lahat ng mga bagay na na-experience ko sa buhay, ikaw yung kasama ko. Kasi parang alam mo yun, yun yung tipo ng kala ko, baka yun na talaga yung end ng relationship natin. Hindi lahat ng bagay is masusolusyonan ng breakup. So, we're gonna play comfort cards and it's couple edition. So, let's start. Sige, ako muna bubunot. Ayan. Ayan. Tell me your top 3 favorite parts about me. Yung una, though hindi ako ma-physical touch, but I love how clingy you are to me. Kasi parang dun mo napapakita na talagang you're not looking to other girls. Kumbaga, parang feeling Catriona Gray yung tingin mo sa akin. Hindi ko alam kung meron bang kasamang gayuma yun. But then yun, yung isa is yung pagiging clingy mo. And yung pangalawa, every time na umaalis talaga tayo, you always remind me na mag-pray muna tayo bago tayo mag-road trip, bago tayo umalis, just to make sure na lahat nga nung gagawin natin is kasama natin si Lord. And syempre yung third one is yung kasama kitang nagsiserve kay Lord. Kasi hindi lang naman siguro pagmamahal, but then we know na mas stronger pag si God yung center ng relationship natin. Kaya isa sa gusto ko na kasama sa top 3 is yung kasama kitang nagsiserve and nasa ministry. Ayun. So, ayan. Expressing what you love about each other brings you closer. May we not forget to say kind words to our loved ones. So, ano naman yung top 3? Yung top 3 ko sa'yo. Ayan, ang top 3 na favorite part ko about sa'yo. Siyempre, una nga dahil nagsiserve ka rin kay Lord. So, part ka rin ng ministry sa church natin. And yung pagiging independent mo, woman. At sobrang strong mo talaga sa lahat ng bagay. Kumbaga, lahat ng kahit anong problema kinakaya mo. And then, ayun nga, so personality and yung pagiging mabait mo din sa akin and sobrang caring mo din sa akin. Kasi pagka may mga hindi ako kinakaya, ganyan, lagi kang nandyan, handa kang makinig sa problem ko and handa kang, kumbaga walang judge kung kahit ano man yung nagawa kong mali na before, ayan. So, handa kang makinig at handa kang tawarin pa rin ako. So, yun yung top 3 na favorite part ko about Nonchalant man ako, pero kaya ko manapak pag manaaway sa'yo. ayun. Ako naman, bubunot. Siyempre, shuffle muna. Ayan. Okay. Have you ever questioned yourself if you're good enough for me? Naging question ko din yan kasi ayun nga sa mga hindi po nakakalam, ako po is mababa ang self-esteem ko. Mababa na lupa, no? Mababa na low pa. Kaya hindi ako na parang feeling ko hindi ako enough. Hindi ko nakikita yung kung nagagawa ko ba yung best ko para mapakita ko yung love ko sa iyo. Ako, yes. Naisip ko din yun. Natanong ko rin sa sarili ko yun. Dahil nga, bilang anak ng pastor, usually talaga, ang taas talaga na expectations ng tao palagi sa akin, sa amin. And parang dumating sa time na pag nakikita ko na parang, syempre kasama ka din sa pressure na yun. Kasi kung naging part ka talaga ng, ng family ng pastor, kumbaga kasama ka din dun sa mga, sa mga binabato sa aming issues, if ever man. So, naka-question ko yung sarili ko if I'm good enough. Kung napapakita ko pa ba sa'yo yung support na despite ng merong mga ganong circumstances na binabatong issues sa family namin is nabibigay ko pa rin ba yung assurance ko na hindi kita pababayaan and kaya rin kitang ipagtanggol sa ibang tao. And sabi nga, hey, you are enough. You don't need to beg for my love. You deserve it simply for being you. Aww. Okay, next. Ayan. Ano? Okay. Oops. Ano ba yan? Red, no? So, violet naman. Okay. Ayan. Sabi dito, paano kita napapasaya? Small gestures, noticing little things. Kasi hindi naman kailangan na material na bagay lahat ng i-offer mo sa taong mahal mo eh.
Kumbaga yung parang for me, yung mga bagay na na-notice mo na, ay, paborito niya to. Kahit maliit na candy yan. Binili ko kasi naalala kita. Parang ganon. Or like small gestures na, for example, nakita mo na parang anxious ako or nahihirapan ako and just you will just, tap my shoulders na, oy, okay ka lang ba? Nandito ako, huwag kang kabahan, parang ganun. Small things. Little things that you noticed about me and you do something about it. Yun yung for me. Ayan. So ako naman, kung paano naman niya ako napapasaya. Simple lang din naman pagka nandyan siya. So pagka lagi ko siyang kasama, sumasaya na ako. Wow! And sa pagka, may mga acts of service din siya. Ayan, sumasaya din ako noon. Lalo na pag may mga game ako sa basketball, ayan, yung mga pagsimpleng bigay niya ng Gatorade, ayan, papasaya niya na ako doon. And, ayan, pag pinupuri niya ako, Wow! Gapo Ayun. mo ngayon. ayun. So, ayun Nahiya na nga, yan. dun niya ako napapasaya. Ayan. So, sabi dito, sometimes even the smallest things matter the most. Yeah, yun nga. Ayan. Yun nga, small things. Kaya bago yan, sumubo ka muna. Oh, bira. Ayan. Thank you. Ikaw naman. Shuffle. Kailan ka huling naiyak mag-isa at ano ang dahilan? Kailan ako huling naiyak? Ano ba? Kailan ako huling naiyak? At anong dahilan? Siguro na iyak ako recently lang din. Kasi since na nga tayo, nasa almost 4 years na. And naiyak din ako na sa time na nagkaka-question din ako sa sarili ko. Siyempre, as 4 years na rin and nasa right age na rin naman tayo. Nagkakaroon din ako ng question na kung enough na ba yung handa na ba akong mag-settle, nagkakaroon ako ng mga questions sa sarili ko. At talagang iniisip ko na rin yung future, ganyan. So nagkakaroon ako ng takot kung magagawa ko ba siya. And ayun, talagang naiyak ako sa kwarto kasi nagkakaroon ako ng mga questions. Mapaprovide ko ba yung mga pangangailangan namin? Ready na ba kami talaga mag-settle? Ganyan. Kaya, ayun, talagang iniiyak ko siya kay Lord noon kasi, syempre, as a man, syempre, kailangan ako yung magli-lead and ako din talaga yung magpo-provide para sa future na pinaplano nating pamilya. Ako, yung huling beses na umiyak ako at anong dahilan, yung nag-break tayo. Kasi parang alam mo yun, yun yung tipo ng kala ko, baka yun na talaga yung end ng relationship natin. Since, syempre, yung friendship natin, hindi matagal na talaga 8 years. So, halos lahat talaga. And syempre, no boyfriend since birth nga, ikaw lang talaga yung naging boyfriend ko. So, sa lahat ng mga bagay na na-experience ko sa buhay, ikaw yung kasama ko. Ikaw yung first time sa lahat ng mga na-experience ko mostly. Kaya nung time na nag-break tayo, naghiwalay tayo, yun yung time na parang sabi ko, ang hirap pala na minsan bitawan mo yung taong mahal mo kahit na minsan gusto mong ilaban, pero yung timeline para sa inyo nun, hindi mo mailaban. So, ayun, but thank God, kasi kahit na may ganun na nangyari, hindi pa rin hinayaan ni Lord na tuluyan talaga tayo maghiwalay. God pulled us together again, and eto nga yung nasa time na hinaharap natin or haharapin natin yung future na magkasama. Ayan.
O yan, sakto sa akin. Crying is part of what we feel. Kaya mahalaga itong kilalanin at magbigay ng suporta kung kinakailangan. At hindi mo kailangan umiyak mag-isa. Mag-iyakan tayo kung kailangan. Ayan. Sino na? Ikaw na. Ay, ako na pala. Okay. Ano yan? Shuffle. Okay. Ito. What's the biggest sacrifice you made for our relationship? Yung magdesisyon nung time nga na naghiwalay tayo. I mean, this is a case-to-case basis. Hindi lahat ng bagay is masusolusyonan ng breakup. Pero nung time na yon is yung bitawan ka muna in order for us to grow separately and individually. Kasi may mga bagay talaga tayong kailangan nating matutunan ng tayo sa sarili natin noon before. Kaya yun yung feeling ko na sacrifice siya for me kasi hindi siya madali na desisyon na ginawa ko na ilang beses ko pinag-pray yun. Pero I would say na nung dahil naman sa sacrifices na yun, dito tayo much stronger. May mga bagay na hindi lang ikaw yung may natutunan, kundi ako din, personally, marami ako natutunan throughout those break na yun, na kailangan may mga times talaga na hindi lahat ng gusto mo mangyari is kayang mangyari, but kaya siyang masolusyonan ng acceptance. And you will work it. We will work it together. Which is, yun nga yung nangyayari ngayon. Ayan, ako naman. Yung biggest sacrifice na ginawa ko siguro sa relationship natin, siguro yun din, yung pagka-break natin. Kasi nagkaroon tayo ng decision together din. Kaya, so, para sa akin, mahirap din siya sa akin kasi matinding sakripisyo talaga siya. Kasi dahil nasanay nga ako na nandyan ka, tapos lagi tayong magkausap. And then mahirap sa akin noon kasi sobrang naglaylo talaga as in yung communication namin. And talagang, alam mo yun, yung parang nagbabatian na lang kami. Parang hindi kami tulad nung dati. So, gabi ko po yun eh. Sorry. Sorry guys. Ngayon lang kita nakita Gabi-gabi. sa harap ko. Mm. Ay, hindi ba? Pangalawa. So, ano yun, masakit yun sa part ko kasi nga, nandyan siya sa akin for almost 4 years nun eh. Tapos, biglang dumaan po kami dun sa problem na yun. Kaya, alam ko naman, yung biggest sacrifice na yun is, nagkaroon kami ng lesson dun. Kaya, alam ko, naging will din ni Lord yun para sa amin at mas lalo kami maging strong as a relationship. Ayan. Ikaw, makamukulat. Yung pinakadulo nga. Pinakadulo. What part of our story you love to tell other people? What part of our story you love to tell to other people? Siguro yung love story namin. Wala book story. Mala ano ba kung paano kami nagkakilala? Kasi kung paano kami nagkakilala, so magka-schoolmate po kami. And ayan, so circle of friends. And then nagka-asar-asaran. Ganyan. Tapos ayan, naging naging magkaibigan. And then hanggang sa mas lumalim yung pagkakakilala namin. Ayan. So nagkaroon ng mga ligawan, ayan. And then siguro yung pinaka-love na na story na gusto ko ikwento sa bawat isa.
Siguro yung love story namin, mahilig kami sa sa adventure. So more on adventure, po kami, couple. And then I'm proud to say, Nax, Wow. na na sobrang bira namin mag-away. Sobrang bira namin mag-away. And talagang ang gusto ko rin na ikwento na talagang maganda yung foundation na friendship, na magsimula sa friendship and into relationship. Yeah, related doon yung part ng story natin na gusto kong ikwento sa mga tao. Unang-una is yung parehas nating first girlfriend and boyfriend yung isa't isa, which is very unusual ngayon. Siguro talagang, yun yung isang love story talaga na binigay ni Lord sa atin, na nakaka-proud sa atin. Yeah. Siyempre, hindi natin invalidate yung ibang love stories. Pero yung sa amin, like kung meron kami kakwento, is yun, yung parehas nating first yung isa't isa. And then, yun nga, isa sa gusto kong siguro sabihin din sa lahat, yung consistency. Kasi ilang beses siyang binasted, pero paulit-ulit pa rin. Hindi talaga siya tumitigil. Very consistent talaga siya na hanggang sa, ayun nga, mapasagot niya na. So, and pasalamat ka kay Lord kasi ang lakas ng prayers Kailangan mo. ko mag-pray. Nung nag-devotion ako, pinakita ni Lord sa akin yun. Kaya, yun yung. And it's beautiful how some moments become your favorite chapters to retell. It says a lot about what happened, what matters most to you in our journey. Hindi ko pa siya kakayanin. Ano ang pinakamalaking what if sa buhay mo na hirap kang bitawan? Never ka pala talaga magiging ready kapag nawala yung taong hindi mo gustong mawala. Kapag nandiyan yung magulang nyo, gawin nyo na lahat, ibigay nyo na lahat. So you'll never be ready talaga when it comes to your parents, your mom's love.